ng kanyang message na minessage ko din kaninang umaga sa Laguna. Ang topic po natin ngayong umaga is Rejoicing in God, my Savior. Dito po sa Luke chapter 1 verses 46 to 56. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito. Sama-sama po kami makakasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sama-sama po kami makakarinig ng iyong salita. At dinadalain ko, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, especially sa pagdiriwang po namin ng aming Christmas Sunday dito po sa PBCC. We pray, Lord, na as we listen to your word, ay hindi lang kami matuto, kundi may apply din po namin, mapagnilay-nilayan po namin ang mga katotohanan na aming maririnig ngayong gabing ito. Kaya salamat po, Lord, aming pinagkakatiwala sa iyo at binibigay ang pagpupuri na ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tingnan po natin itong pinaka-message po natin. So ito pong Luke chapter 1 verses 46 to 55, actually tinawag po siya na Magnificat. Kasi sa Latin version po nitong Luke 1:46, ito po ay Magnificat Anima Mea Dominum. Ang ibig sabihin po nito, my soul, sabi po ni Mary, my soul magnifies the Lord. Now, ang ibig sabihin po na Magnificat is to magnify, to make great, to exalt, to praise, or to glorify. So ito pong ating pag-uusapan is actually, awit po pala ito, awit ng pagpupuri ni Maria. And ako po, naniniwala po ako na kaya nakapag-compose ng awit na ganito si Maria sapagkat punong-puno ang kanyang puso ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoong Diyos na hindi niya makontain. Kaya nakapag-compose siya ng awit at nakaawit po siya ng ganito sa Panginoon. Now, ngayong gabi, meron po akong 3 bagay na nais dalhin sa atin patungkol po sa ating text. And dito, yung akin palang, wala pala din yung aking, dito pala. Sige, dito na lang po ako tinap. So, 3 bagay po yung nais kong dalhin sa ating ngayong gabi, patungkol po kung bakit kaya ganun na lamang ang pagpupuri ni Maria sa Panginoong Diyos. At itong 3 bagay po nito, ang una po, Mary rejoices in God because, number 1, because of what God has done for her. At makikita po natin yan sa Luke chapter 1, verse 46 to 49. So, tingnan po natin yung pinaka-verse. So, sabi po dito, sa Luke 1, 46 to 47, sabi po niya dito ni Mary, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Now, tanong, meron po ba tayong natatandaan na parang kahalintulad nitong pagpupuri na ito sa Old Testament? Well, actually, meron po. At sino po yan? Makikita po natin yan na ito po ay pagpupuri din ni King David. At saan po natin ito mababasa? Mababasa po natin ito sa Psalm 34, verses 1 to 3. Nais ko pong basahin itong Psalm 34. Ang sumulat po nito ay si Haring David. At sabi po niya dito, simulan ko na po sa verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Verse 2, my soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. And in verse 3, oh, magnify the Lord with me. Now, mapapansin po natin, pag pinagsama po natin itong verses 2 at saka yung verses 3, yung verse 3, makikita po natin na yan po ang sinabi ni Mary dito po sa Luke chapter 1 verse 46, kung saan sinabi po ni Mary na my soul magnifies the Lord. Well, si King David, kilala po natin siya bilang isang hari, kilala din po natin siya bilang isang shepherd boy nung kanyang kabataan, pastol po siya, at kilala po natin siya, di ba po siya ay isang musician, tumutugtog po siya ng harp, and kilala din po natin siya po ay isang composer or manunulat ng mga awit. And makikita po natin sa Bible, di ba po, merong 150 Psalms. Now, out of 150 Psalms, actually 73 Psalms, some Bible scholars dinagdag pa yung 2. So, sinasabi po nila na 75 Psalms yung sinulat po ni King David. And siguro dun sa Anonymous, sabi din po ng mga Bible scholars ay
probably si King David din po ang sumulat niyan. And so makikita po natin dito, kung i-compare po natin si David at saka si Mary, makikita po nila yung kanyang pagpupuri at yung kanilang worship sa Panginoong Diyos, it comes from their soul. Their praise, their worship comes from within, it comes from their soul. In other words, Mary, like David, is singing these words with all of her being and not from external worship. Matatandaan po natin, di ba may pahayag ang Panginoong Diyos sa Isaiah chapter 29 verse 13. Doon po sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila, "These people draw near with their mouth and honor me with their lips." Yung kanilang mga bibig malapit sa akin, while their hearts are far away from me. So makikita po natin, di ba, kasi everything is external, hindi naman natin sinasabing hindi maganda yan, pero makikita po natin, ang sinasabi ng Panginoong Diyos, mas mahalaga sa Kanya yung nilalaman ng puso ng isang tao. And no wonder even sa Psalm 103, di ba po sinabi ni King David, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Ang dahilan po kung bakit pinapapurihan ni Haring David ang Diyos ay sapagkat napakaraming mabubuting bagay ang ginawa ng Diyos sa kanya. And how about po si Mary? Babasahin ko po ito. "Having seen the confirmation of the miraculous birth in Elizabeth," mamaya titingnan po natin yan, dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos kay Elizabeth, dito na po makikita natin, "and full of faith that her miraculous birth would soon come to pass, Mary breaks out in praise and worship of the Lord." Mamaya titingnan po natin yung ginawa ng Panginoong Diyos kay Elizabeth, and then makikita din po natin ngayon yung ginawa ng Diyos sa kanya mismo. Kaya sabi po dito ay talagang hindi makontain ni Mary yung kanyang pagpupuri at yung kanyang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. And so tingnan po natin itong verse 8 na sa ating verse. Sabi po dito ni Mary sa verse 48 and 49, "For He has looked on the humble estate of His servant, for behold, from now on, all generations will call me blessed, for He who is mighty has done great things for me, and holy is His name." So tingnan po natin yung pinaka-context and pinaka-background po ni Mary. Now, alam niyo po ba, sabi ng mga Bible scholars, Mary was a young girl, perhaps about 13 years old. Nung kinausap daw po siya ni Angel Gabriel, probably si Mary daw po ay just 13 years old. And so makikita po natin, ito siguro yung kanyang pinag-iisip, how would her mortal flesh withstand the emotional and spiritual strain of carrying the Son of God, the Messiah? Una, yung kanyang fiancé, si Joseph, nakatakda silang ikasal. And then matutuklasan siya ay nagdadalang tao. Paano po niya i-explain kay Joseph na nagdadalang tao ako through the Holy Spirit? And then yung hirap po ng pagbubuntis, di ba? Sinasabi nila pag yung mga babae, di ba? Ang hirap niyan yung magbubuntis ka, yung nagbubuntis ka. And then, kung totoo nga po itong sinasabi na she was 13, just 13 years old, and then, ang pinakamatindi po nito, yung dinadala mo sa iyong sinapupunan ay bugtong na anak ng Diyos. So ano kaya ang iniisip po dito ni Mary? Ano ang mararamdaman mo kahit naman kung sinong buntis? Kung malalaman mo na ang iyong pinagbubuntis ay Diyos, hindi ka po ba mapipressure niyan? This ordinary girl of flesh and blood, this ordinary girl who knew her own sinfulness and her own wickedness, how could she endure the emotional strain of incalculable honor of having the Son of God in her womb? Pero si Mary, makita po natin, si Mary po ay merong pananampalataya. Now, dito din po sa Luke chapter 1, alam po natin na bago kinausap ni Angel Gabriel si Mary, kinausap po muna ni Angel Gabriel si Zechariah. And tingnan po natin kung ano ang difference. Ano po ang pagkakaiba ni Zechariah sa respond ni Zechariah sa message ni Angel Gabriel at sa respond po ni Mary sa message ni Angel Gabriel.
So tingnan po natin ang pinaka-difference po nilang dalawa. Now, nung dumating po yung message kay Zechariah, di ba si Zechariah, asawa niya si Elizabeth po ay baog. And then bukod sa baog, siya po ay may edad na. And then biglang sasabihin ng angel, manganganak si Elizabeth. Paano nangyari yon? Baog, tapos may edad na, tapos manganganak pa. And so mapapansin po natin ang tugon ni Zechariah sa verse 12. Luke chapter 1 verse 12, Zechariah was troubled. Si Mary, nung kinausap din siya ng anghel, ganun din birhen siya. Paano ako manganganak? Birhen nga ako. And so sabi po dito sa verse 29, ang respond po ni Mary, she was greatly troubled. And on top of that, gusto ko din po isama sa explanation, iba po sa pagitan ng New Testament and Old Testament, meron pong tinatawag kasi na 400 silent years. Yung pagitan po ng Old Testament, lumang tipan at bagong tipan, hindi po nangusap ang Panginoong Diyos sa loob ng 400 years. Walang prophecy, walang prophet, walang pangusap ang Diyos. Tapos biglang dumating ang New Testament, may lilitaw sa iyo dyan na isang anghel. Anong mararamdaman mo? Hindi ka ba talaga matatakot? So normal na reaction po to, na na-troubled po sila. Kahit naman ngayon, may lumitaw na anghel yan. Di ba? Magtakbuhan yung iba sa lahat natin. Talagang matro-troubled po tayo dyan. Pero nagtanong po silang dalawa. Makikita po natin, sige, tuloy ko lang po. Sa verse 18, sabi po ni Zechariah, how shall I know this? Sa verse 34, ganun din ang tugon ni Mary, ang tugon po ni Mary, how will this be? Pero makikita po natin, so nagtanong sila, paano mangyayari yun? May edad yung asawa ko, mabuog siya. So nagtanong, si Mary naman, ako ay dalaga, wala naman akong asawa, paano mangyayari nun? Pero makikita po natin na magkaiba po ang kanilang pagtugon. Sa verse 20, sabi po ni Prophet Zechariah, sabi ni Angel Gabriel, because you did not believe my words, ano pong nangyari sa kanya? Hindi ka makapagsalita. Si Zechariah, hindi po siya naniwala dun sa sinasabi ni Angel Gabriel. Pero si Mary, sa verse 38, babasahin ko na lang po, ano pong sabi ni Mary? Sabi po niya, behold, I am the servant of the Lord, let it be to me according to your word. Lingkod ako ng Diyos, gusto ng Diyos, ipanganak ko ang tagapagligtas, kahit birhen ako. Sige, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang aking gagawin. Now may tanong po dito. Ang tanong po dito, has God done anything to you? May ginawa po ba ang Diyos sa inyo? Itong past few days or past months or kahit ngayon, may ginawa po ba ang Diyos sa inyo? So walang nagtataas ng kamay, baka wala. No, may ginawa po ang Panginoong Diyos sa inyo. For sure po yan. Now, sige, share ko na rin po sa inyo, baka hindi na alam nakakaalam din yung nangyari. Sa Santa Cruz, hindi alam yung nangyari po sa akin. No? Ito po yung timeline. Noong September 29, nangati po yung pa ako, kinamot ko, nasa Isabela po ako niyan. So nagkaroon po siya ng open wound. Pagdating ng September 30, namaga po yung pa ako. Maybe, naligo kasi ako dun sa poso, or maybe, nagba-Bible study po kasi ako dun ng lupa lang, baka may manok dyan, may kalabaw dyan, may ano. So, sa unang tingin, siguro na infection. October 1, pumunta po ako sa ospital sa Isabela kasi namagana po yung pa ako. So, binigyan po ako ng antibiotics. October 2, umuwi po ako dito, pinauwi po ako ni Kuya Oscar. And then, noong October 4, meron pong pinsan na doktora, yung bayaw ko, tiningnan, okay, dagdagan mo lang ng ganitong medicine, pero hindi pa rin po gaanong gumagaling or mabagal yung improvement. So sabi, tingnan natin yung dugo mo, October 18, nag-blood test po ako lahat, yung CBC, blood sugar, normal po lumabas yung aking blood test. And then, hindi po mapakali siguro sila Kuya Oscar, papatingin kami sa Cardinal Santos, sama ka sa amin, titingnan ka namin. So pagpunta mo namin sa Cardinal Santos, ang hinahanap namin yung podiatrist, sabi kasi ni Julius, ang hanapin nyo yung podiatrist. Eh dito pala sa Pilipinas, hindi gaanong uso yung podiatrist, sa Amerika lang pala yon. So dinala po ako sa emergency para matingnan. Nung binasa ng doktor yung lab ko, clear ang dugo, tuyo ang sugat, natapos naman yung antibiotic. Sabi sa akin, pero umiimpis naman yung paa nyo. Opo, umiimpis sa umaga. Pero pag naglakad na naman ako, gano'n na naman, pag nakatayo ako ng matagal.
Sabi sa akin ng doktor, kung umiimpis, sige yan na yun, umuwi ka na, hindi na kita i-charge. Yan na yun eh. Sige, umuwi ka na. Di tuwan-tuwa naman po ako, no? Tuwan-tuwa ako. Pero ganun pa rin po, parang ang bagal ng improvement. November 16, pinamasahe. November 19, pinamasahe. Parang ang bagal pa rin ng improvement. So para mapanatag po kami, nung December 1, nagpatingin po ako sa ortho, dun sa podiatrist, sa Medical City, at na-x-ray po siya, and December 6, lumabas yung resulta, siya po ay cleared. Walang fracture sa buto. Now, hindi po siya totaling magaling. I mean, magaling na po. Paano ko ba explain? Magaling na siya na hindi pa magaling. Cleared kasi, walang fracture. At nung lumabas yung resulta, ako tuwan-tuwa sa Panginoon. Actually, kahit nasabi mo, ano lang naman yan, magalang naman yan. Pero sometimes, di ba, kakabahan ka din. Ano kaya resulta nito? Baka naman may mali doon sa buto. Kuya Paul, di ka nga, mag-pray nga muna tayo. Kuya Paul, pag-pray mo nga ako muna. Pero nung lumabas yung resulta, cleared eh. So hindi ka po ba, ako personally, magpupuri ka sa Panginoon. At least alam ko, walang bali yung buto ko. And now, may nagsabi, i-hot compress mo lang yan. Kasi kung nerve yan, talagang kinakailangan yan ay hot compress. Now, ito po ang ginawa sa akin ng Panginoon. So sa inyo po ba, may ginawa ang Panginoon? Pero ang isang mas magandang tanong din is, nagre-rejoice ka ba dito sa ginawa sa iyo ng Panginoon? Kung ano man yung ginawa sa iyo ng Panginoon, sometimes baka hindi mo lang napapansin, pero magnilay-nilay kayo. May ginawa ang Panginoon or may mga ginawa ang Panginoon, pero ano po ang tugon po natin? Lalo po ba natin siya pupurihin? Lalo po ba natin siyang mamahalin at paglilingkuran? At dito sa ating teksto, makikita po natin, yun po ang dahilan kung bakit nabuo itong awit na ito, yung pagpupuri ni Maria, sapagkat ang Panginoong Diyos ay may ginawa sa kanyang buhay. Now, pangalawa, makita po natin. Ang pangalawang dahilan kung bakit po nagre-rejoice si Mary is because hindi lang niya nakita yung ginawa ng Diyos sa kanya, kundi Mary rejoices in God because of what God has done for others sa iba naman. At makikita naman po natin yan sa verses 50 hanggang 53. So basahin ko po yung pinaka-verse po natin, verse 50. Sabi po dito, and His mercy is for those who fear Him from generation to generation. He has shown strength in His arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. Verse 52, He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. Now, sino po kaya ang nasa isip ni Mary nung sinasabi niya itong verses 50 hanggang 53? Mapapansin po natin, ang iniisip dito ni Mary is yung ibang tao. Pero particularly, pwede din nating sabihin, actually, ang context po niyan, ang talagang iniisip po niya, while sinasabi po niya, di ba po makita natin itong pinaka-background, bakit po niya na-compose itong Magnificat? Pag binasa nyo kasi yung unang mga verses, di ba, nung sinabi sa kanya ni Angel Gabriel, yung relative mo si Elizabeth, ayun, nagdadalang tao, 6 months nang pregnant. And so mababasa po natin sa pinaka-verse nung kinausap siya ni Elizabeth, ni Gabriel, after po siyang kausapin ni Angel Gabriel, ano pong sabi dito sa verse 39? Ang sabi po dito, Mary arose and went with haste. So ang tanong po nito, why was she in such a hurry? Now, seeing a previously barren old woman pregnant would be confirmation to Mary and would surely undergird her faith. Narinig niya kasi, actually, kung si Zacharias, parang nagduda siya, kaya nga hindi siya nakapagsalita hanggat hindi maipapanak si John the Baptist. Pero si Mary, pampalakas ng, alam na alam niya sa kanyang puso, totoong nagdadalang tao yun, si Elizabeth. Pupuntahan ko siya. At alam na alam din niya, ilang buwan na lang, siya din, isisilang naman niya ang Mesiyas. And so makikita po natin, sabi ng verse, nagmamadali po siyang pumunta sa kanyang relative na Elizabeth. Now, paliwanag din po natin, Judah, south of Nazareth, about 65 plus miles.
And if a person on foot would cover about 26 miles in a day, this would have been a journey of 3 to 4. Kung naglakad si Mary papunta kay Elizabeth, naglalakad siya siguro ang kanyang travel time 3 to 4 days. At during these 3 to 4 days, Mary must have had plenty of time on the trip to ponder what Gabriel had just revealed to her. Sino dito nakapag-travel na ng malayo-layo? Anong ginagawa nyo? Sa time natin kasi ngayon, cellphone, may internet ka, magninilay-nilay ka. During the time of Mary, kung naglakad nga lang siya, pero baka naman sumakay, baka nag-donkey din siya or what. Pero kung naglakad siya at may kasama siya, traveling, just imagine 3 to 4 days, pinagninilay-nilayan niya ang kabutihan na ginawa ng Diyos, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Kaya matatandaan din po natin sa Psalm 34 verse 8. Di ba po, sabi sa Psalm 34 verse 8, "O taste and see that the Lord is good." Lasahan mo. Sino dito po yung pagkumain, yung ang tagal, sino dito yung pagkumain, pag kinain mo, biglang lulunukin mo na lang. Basta makakain ka na lang, tapos na, makakain na ako. Or sino dito yung pag kumakain, talagang yung nilalasahan mo talaga. Actually, may trabaho yun, nilalasahan mo yung dila, ito, may asukal, ito. Yun po ang sinasabi, taste and see that the Lord is good. Namnamin mo, baka naman hindi mo lang napapansin, mabuti ang Diyos sa'yo, na may ginawa ang Diyos sa'yo. Hindi mo lang napapansin, namnamin mo naman, lasahan mo naman, isipin mo naman kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoong Diyos. At ito siguro yung pinagninilay-nilay ni Mary sa kanyang pagpunta kay Elizabeth. Now, pag-usapan din po natin, kasi may kinalaman ito sa sasabihin ko, itong pamilya Zechariah at Elizabeth. Now, Bible scholars, ang tawag po sa pamilyang ito, the Spirit-filled family. Bakit po? Tingnan natin. Si Zechariah, mapapansin po natin, after maipanganak si John the Baptist. Ano pong sabi sa Luke 1:67? Sabi po dyan, Zechariah was filled with the Holy Spirit. And then makikita po natin si Elizabeth mismo. Nung dinalaw po siya ni Mary, di ba sabi po dyan, the baby leaped in her womb and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. So yung tatay, filled with the Holy Spirit, si Elizabeth, filled ng Holy Spirit, yung kanilang anak, ito mas matindi. Sabi po ng Bible sa Luke 1:15, nandun pa lang siya sa sinapupunan. Sabi po dito, he, John the Baptist, will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. Nandun pa lang sa sinapupunan. So pag pinagsama-sama mo yung pamilya na yan, siguro kung uso na yung apelido during that time, ano apelido nila? Pamilya Espiritu. Ang apelido nila Espiritu. Puro puspos ng Espiritu. Si Zechariah, puspos ng Espiritu. Si Elizabeth, puspos ng Espiritu. Yung baby, nandun pa lang sa tiyan, puspos ng Espiritu. Anong tawag mo sa kanila? Kung uso yung apelido nun, Pamilya Espiritu. Babasahin ko lang po muna ito. Sabi ni Leon Morris, isa po siyang Australian New Testament scholar. We should not miss the absence of all jealousy in Elizabeth's attitude to Mary. The older woman who had received such a signal blessing from the Lord might well have tried to guard her position, jealousy. But in genuine humility, she recognized the greater blessing God had given to Mary. Now, just imagine kung ikaw si Elizabeth, dinalaw ka ni Maria, di ba po, pwede mo ikatwiran sa iyong sarili, teka lang, ang husband ko, puspos ng Holy Spirit. Bakit ako? Puspos din naman ako ng Holy Spirit. O yung si John the Baptist, yung sinapupunan ko, puspos ng Holy Spirit. Pwede niyang ikatwiran na, teka lang, hindi ba ako qualified din na magsilang ng Messiah? Maganda din namang story yun na yung isang may edad, na baog, nagsilang. O di ba maganda rin story yun, na miracle din naman yun. Pero ang makikita po natin dito, nung sila'y nag-usap, walang ganun walang trace ng pagseselos, walang trace ng pagkainggit sa isa't isa, kundi makita po natin, di ba, nung siya po ay pinunta ni Mary, ano pong sabi dito sa verse 42, sabi po dito ni Elizabeth, and she exclaimed with a loud cry. Napasigaw po siya sa galak, at ano pong sabi niya kay Mary,
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. At ano pong sabi niya sa verse 43? And why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me? Nakakahiya naman, dinalaw mo pa ako, ikaw nga yung nanay ng Panginoon. Bakit mangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? And so makikita po natin yan, walang trace ng pagkainggit. Hindi nainggit si Elizabeth na si Mary ang pinili para magsilang ng Mesiyas. So pinag-usapan po natin yung mother. Pag-usapan po natin yung anak. Now si John the Baptist, kanina nabanggit po natin sa Luke 1:41. Diba sabi po, sanggol pa lang si John the Baptist, 6 months, nasa sinapupunan. The baby leaped in her womb. Bakit? Dumalaw si Mary, and possibly, very possibly po talaga, nandun na, dinadala niya na si Jesus Christ, nagsisimula na yon. So nung dumalaw sila, tumalon yung bata. Paano mo i-explain yung 6 months na nasa tiyan, biglang tumalon? Si John the Baptist. At hindi lang yon, nung malalaki na sila, 30 years old na po sila, kasi 30 years old nagpabaptize si Jesus Christ. Nung nag-meet po sila, and even sa John chapter 3 verse 29, ganito po ang sinabi ni John the Baptist. Sabi po niya, yung kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal. Sabi ni John the Baptist, hindi naman ako yung bride ako lang yung pinaka-friend nung bridegroom, marinig ko lang yung boses ng bridegroom, masayang-masaya na ako. And therefore, sabi niya, this joy of mine is complete. Napansin niyo, wala ding pagkainggit kay John the Baptist. Hindi naman siya nainggit din sa Panginoong Sus. And in fact, dyan sa verse na yan, dyan pag binasa niyo yung karugtong na verse, dyan lumabas yung verse na sabi ni John the Baptist, he must increase, ako I must decrease. Diba talagang dapat itaas ang Panginoon, ako ay dapat bumaba. And so both the mother, Elizabeth, and the child, John, had supernatural responses energized by the Holy Spirit on the arrival of Mary with Jesus. So ito po yung pangalawang tanong natin. Ang pangalawang tanong po sa atin, do you rejoice in God for what He has done for others? Kasi, ganito po yan, no? Pag binless ka ng Lord, anong attitude mo? Ay, salamat Lord, talaga naman binless ako ng Lord. Pero sometimes, pag nakita kang binless din na iba, anong minsan? Minsan, hindi ka ba masaya na binless yung iba? And lalo na, pag nakita mo, parang mas malaki yung blessing ng iba kesa sa'yo, di ba may tendency magmumukmo ka na, bakit sila parang mas malaki yung blessing? Ako, ito lang yung blessing na natanggap ko. Sila mas malaki. So, di ba magmumukmo ka? Pero dito, hindi po dapat ngayon. Tayo po ay PBCM family. Pag may nabalitaan po tayo na someone binless ng Panginoon, anong attitude natin? May inggit ba tayo? Dapat hindi. Dapat pag may nakita tayong binless ang Lord within PBCM family, the right attitude ay praise God, talagang wow, 10 na yung kotse mo ngayon. Ako, praise God, talaga 10 na yung kotse mo ngayon. Hindi dapat na put siya 10 yung kotse niya. Ako, wala man lang ang kotse, motor pa lang yung nasa akin. Hindi po dapat tayo mag-inggit. Dapat po ay magalak din tayo sa Panginoon. Kung pinagpapala tayo, kung pinagpapala yung ibang tao, at mas higit yung pagpapala sa ibang tao, magalak po tayo sa Panginoon. Amen po ba doon? Okay. Pangatlo, dito na po, tapos na po tayo. Pangatlong bagay, kadahilanan kung bakit po nagre-rejoice si Mary, hindi lamang sa ginawa sa kanya ng Panginoong Diyos, hindi lamang sa ginawa ng Panginoong Diyos sa ibang tao, kundi makikita din po natin dito, Mary rejoices in God because of what God has done for Israel. So makikita po natin itong verse 54 pababa, pero gusto ko pong tingnan natin itong verse 55. Mapapansin po natin dito, may binabanggit po kasi siya dito. Sige, basahin ko na po yung verse 54. He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy. Pero dito po sa verse 55, as He spoke to our fathers, to Abraham, and to His offspring forever. Yung offspring na yan, referring to Jesus Christ, pero wala po tayong time, no? Now, tingnan po natin ito.
So nabanggit ko po kanina, perhaps si Mary po during their time, maaga kasi nag-aasawa yung mga dalaga noon. Hindi ko sinasabi mag-asawa kayo yung mga kabataan dito. Magtapos muna ng pag-aaral. Pero culture po kasi nila yon. So according to Bible scholars, perhaps si Mary po ay 13 years old. And like all the people of her day, had no personal copy of scriptures. Tama nga naman, babae siya wala sila. Mga tatay lang yun yung may personal copy ng scripture. So ang tanong, bakit alam ni Mary even yung history ng Israel from Abraham, pati sa mga prophets? So sabi po, her familiarity with the Word of God must have come from hearing it read regularly in the synagogue. So yan, hindi naman bawal yung mga babae. So siguro at a very young teenager, nandyan siya, siguro sasama siya ng magulang niya, kung sino mang kasama niya. Diyan po pinag-uusapan ng scripture. And habang nakikinig siya, wala siyang personal copy, anong ginagawa niya? So ibig sabihin, pinapakinggan niya kung sino man yung nangangaral. And probably, malaking talagang probability, tinatandaan niya yun and maybe sinusulat niya yun. Okay, tingnan po natin, no? So Mary's hymn is filled with allusions to scripture, revealing her heart and mind were saturated with the Old Testament. Now, ganito po, ako naniniwala ko, nabasa nyo na po yung Luke 1:46 to 56. Pero alam nyo po ba na itong Magnificat, itong Song of Mary, punong-puno po yan ng Old Testament scripture. So, mapapaisip tayo, paano naman nalaman ni Mary, yung teenager lang siya, yun na nga, ang isang probability talaga po ay nakikinig siya, matalas yung kanyang pandinig, at tinatandaan niya yung mga pinag-uusapan po doon sa synagogue. Now, for example, ito pong verse 46, makikita po natin yan sa Psalm 34, verse 2. Verse 47 is a reminiscent, makikita po natin yan sa 2 Samuel, Isaiah, mga chapters and verses there, and Hosea 13:4. Verse 48 reflects Hannah's prayer. Mababasa po natin 1 Samuel 1, verse 11, and Genesis 30, verse 13. And verse 49 echoes Psalm 126, Psalm 99, Psalm 111. Mary is well-versed in the history of Israel. Paano naman niya malalaman yan? Mapapansin po natin yan sa verse 51, di ba ginagamit po niya, sinabi niya, scattering the proud in the thoughts of their hearts. Verse 52, yung bringing down the mighty from their thrones. Tapos yung exalting those of humble estate. Di ba mababasa po natin ng lahat na ito sa Old Testament? So mapapansin po natin, di ba, na yun nga, talagang saturated po siya sa scripture. Kaya po siya nakapag-compose nitong awit na ito na tinatawag po na Magnificat. And so makikita po natin dito in verse 54, yung conclusion po ng kanyang hymn, hindi lang po siya nagpupuri sa Panginoong Diyos dahil sa ginawa sa kanyang buhay, hindi lang siya nagpupuri sa Panginoong Diyos dahil sa ginawa sa ibang tao, particularly kay Elizabeth, kundi sa conclusion ng kanyang hymn, inalala po niya na tinulungan ng Panginoong Diyos ang kanyang bayang Israel. At ano po yung tulong na yan? Makikita po natin, nung kinausap po siya ni Angel Gabriel sa verse 31, di ba? Ang sabi po sa kanya doon, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalan ng mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman, ang kanyang paghahari ay walang katapusan. In other words, this help for Israel is the Messiah who will come according to the promise God made to Abraham and all Israel. Jesus' birth fulfilled the promise, and Mary understood this as the Spirit revealed it to her. So nag-uumapaw po sa kagalakan si Maria dahil sa dami-dami ng mapipili na magsilang sa Mesiyas, siya ang napili. Pero ako po ay naniniwala, mas naniniwala po ako na, of course, privilege yung ikaw yung mapili. Kaya nga, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pero naniniwala din po ako na kaya nag-uumapaw ang puso ni Maria
Kasi finally, yung mga pangako ng Diyos kay Abraham at sa mga sinasabi ng mga propeta, finally, tutuparin na po ng Panginoong Diyos sa pagdating ng Mesiyas na tagapagligtas. Now, sino po dito ang may natanggap na ngayong Pasko na regalo? May natanggap na po ba tayong Pasko? Okay. Kakonti pa lang, sana mamaya may raffle dito. So may makuha kayo. Sino po dito ang wala pang natatanggap na regalo hanggang ngayon? Yung talagang wala pang natatanggap na regalo, wala pa po kayong natatanggap? Okay. Now, ito po ang mabuting balita. Kahit wala, kung may natanggap ka man, salamat. Kung wala kang natanggap, alam niyo po ba na ang pinakadakilang handog na regalo, ibinigay na sa atin ng Panginoong Diyos. At dito po ako magwawakas sa John chapter 3, verse 16. Di ba sabi po niyang verse na yan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo, sa sangkatauhan. Mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Kahit sa tingin mo, parang walang nagmamahal sa'yo, pero according sa verse na yan, mahal ka ng Panginoong Diyos. Paano kanya minahal? Sabi po dyan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino po yon? Ang Panginoong Jesus. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Namatay siya sa krus para bayaran ang iyong kasalanan. At sabi po ng talata, kung ang sino man ay sasampalataya sa Panginoon, kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi po dito sa talata, hindi siya mapapahamak, ibig sabihin, hindi siya mapupunta na impyerno, bagkus siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro, samantalin ko itong pagkakataon na ito, naitanong muna ba sa iyong sarili na kung kukunin ng Panginoong Diyos ang iyong buhay ngayon, alam mo ba kung saan ka pupunta? Baka lang naman sa ating kalagitnaan, may magsagot na, Pastor, parang, o nga, no, pag namatay ako, pag kinuha na ako ng Lord, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ito po ang magandang pagkakataon. Sabi po sa ating talata, mahal ka ng Diyos, ibinigay niya ang Panginoong Hesus. Kung tatanggapin mo siya sa iyong puso, sasampalataya ka sa Kanya, gagawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka mapapahamak, ang tinutukoy po niyan sa impyerno, hindi ka mapupunta na impyerno, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, buhay na walang katapusang, kaligayahang kasama ang Diyos sa kalangitan. Siguro tayo po yumuko at tayo'y manalangin. Kung meron sa ating kalagitnaan na hindi pa nakakatiyak, Pastor, parang hindi ko alam kung saan ako pupunta pag ako'y namatay. Pero ngayon narinig mo ang salita ng Diyos, mahal ka niya, pinadala niya ang Panginoong Hesus at nanamatay sa iyong mga kasalanan, inaalok niya ang kaligtasang ito sa iyo ngayong gabi. At kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nangako ang Panginoong Diyos na maliligtas ka, mapupunta ka ng langit, hindi ka mapapahamak, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras na ito, meron po bang gustong tumanggap sa Panginoong Hesus, sa kanyang puso bilang sariling Panginoon at tagapagligtas? Kung meron pong nagnanais, inaanyayahan kitang sumunod sa isang maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Kahit ako'y makasalanan, minahal mo ako at namatay ka sa krus para pagbayaran ang lahat ng ito. Humingi ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan at tinatanggap kita ngayong araw na ito bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko na natanggap natin ang Panginoong Hesus na magbabayad ng ating mga kasalanan at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Merry Christmas po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.